Kumusta mga ka-Rice? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino Easy. So, ngayong araw, Apple Politics na naman tayo. So, ang video ito ay mula kay Opinion Mo TV. So, meron to pamagat na nakakakilabot na video ni Percy Lapid laban kay VP Sara Duterte ay nagkakatotoo, nakakatakot na video. So, yun yung panonoorin natin ngayon. So, bago natin simulan, Opinion Mo TV, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, courtesy na din, Percy Lapid. Tapos, yun, our YouTube channel, Filipino Easy. So, like, comment, share, subscribe. Kung gusto nyo lang naman ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, diba? So mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. So again, ang pamagat ng video ito, nakakakilabot na video ni Percy Lapid laban kay VP Sara Duterte. Nagkatotoo, nakakatakot na video. So yun, again, Opinion Mo TV, Filipino IC. So like, comment, share, subscribe. Start. Kalabot mga idol na mga pangyayari. Ulit. Isang nakakalabot mga idol na mga pangyayari na kung saan nga mga idol ang pahayag ni Percy Lapid o ang dating batikang newscaster na si Percy Lapid ay kahit na yumao na ay parang tumutugma pa rin ang kanyang mga sinasabi na kung saan mga idol itong si VP Inday Sara Duterte ang kanyang pinaparinggan o pinapasaringan at ito nga mga idol ay nangyari noon pa nung siya ay nabubuhay. Subalit ngayon nga mga idol ay parang tumutugma pa rin ang kanyang mga pahayag patungkol sa ating Vice Presidente na kung saan ay sinasabi niya na hindi. Grabe yung yung sacrifice ni Percy Lapid, mean like life niya talaga para sa truth, 'di ba? Grabe yung ganun. Pwedeng maging presidente si VP Inday Sara Duterte dahil may pagka-Hitler di umano. Ito nakagaya ng kanyang ama. Mga idol sa batikang newscaster na si Percy Lapid ay sinasabi niya na mas mabuti pa o mas maigi pa na maging presidente ang vice presidente noon na walang iba kundi si Leni Robredo, na sinasabi pa nga ni Percy Lapid kung mayroon din naman. Well, sorry, no offense, pero ayaw ko pa rin talaga kay Leni Robredo, man. Siguro ibang presidente na lang. Ayaw ko kay Leni. Na babae na magiging presidente ay walang iba yun kundi si Leni Robredo at hindi dapat itong si VP Inday Sara Duterte dahil kawawa ang bansang Pilipinas ayon sa kanya kapag ito ang naging presidente. Ang ito mga idol ni Percy Lapid ay parang mayroong ipahiwatig na kung saan ay nais niyang ipaalam sa sambayan ng Pilipino na dapat ay pumili tayo ng isang presidente na mabait at hindi isang Hitler. Ang mga pahayag na ito mga idol ni Percy Lapid, well, kahit naman siguro nung unang panahon pa, yan naman talaga yung dapat na gawin ng taong bayan, na pumili talaga tayo ng presidente. Yun nga lang, yung ibang presidente kasi hindi natin sila nakikilala pa ng lubos Like, saka lang naman natin sila nakikilala kapag ka-eleksyon na. Tapos yun nga, sabi-sabi nila ng mga track record or whatsoever. Yung iba is about sa, kasikatan ng pangalan. Pero wala hindi talaga natin masasabi kung ano yung quality ng ng politiko kapag talaga. Tsaka mo lang malalaman talaga yung ugali ng politiko kapag nanalo namin. Kasi lahat naman siguro sa eleksyon, sa pangangampanya pa lang sobrang babait, mapagbigay, 'di ba? Yung iba nagsishake hands pa, pumupunta pa sa palengke, may pagganun-ganun pa. 'Di ba? Kapag ka-eleksyon, kumakain pa ng nakakamay, mga ganun ba, mga pakitang tao lang Like para sa akin talaga sobrang dami nila, like siguro mga 98% ng tumatakbong politiko, mga plastic kapag halalan. Pero kapag nanalo na doon, lumalabas yung mga tunay na ugali, anak ng teteng. Ay bihira lamang mangyari at hindi lamang ito nagkataon, tinitiyak natin dahil nga mga idol mayroong ibig sabihin ang mga sinasabi nito na kung saan nga mga idol na kahit na siya ay yumao na at wala na dito sa mundo ay naipahatid pa rin niya ang kanyang mensahe na kung saan nga mga idol ay nangyari nga ang kanyang hinala na ang gustong ihalal na presidente ay ganito palang klase ang pag-uugali na hindi pa nga nakakaupo mga idol sa pagkapangulo ay ipinapakita na niya kung anong ugali ang mayroon siya. Kaya naman mga sobrang layo ni VP Sara sa tatay niya,
Like, para sa akin talaga, hindi talaga siya capable na maging presidente. Idol, kung ating panonoorin ang video na ito ay magugulat ka na kung bakit at paano nangyari na itong si Persilapid ay nakapagsalita ng ganoong klaseng pananalita sa ating Vice Presidente. Ganong siya ay yumauna at ang mga pangyayari ngayon ay parang sariwa na sa kanyang mga pahayag at mga salaysay at mga sinasabi. So parang ano pala siya, parang predictions, grabe yun. Panoorin natin mga idol ang video na kung saan nga mga idol ay sinasabi ni Persilapid na ang ating Vice Presidente ay hindi karapat-dapat maging presidente. Panoorin natin mga idol ang video na ito. Paunawa mga idol na ang video na ito ay edit lamang. Subalit ang mga sinasabi ni Persilapid ay mayroong kaugnayan sa ating reaction video at sa ipinakita nating clip na kung saan ang sinasabi ni Persilapid ay totoo nga patungkol sa ating Vice Presidente. Panoorin mga idol at tapusin ang video na ito at malaya kang mag-react pagkatapos mong panoorin. So yun. Anyways, a courtesy din pala kay Persilapid, Kung presidente, mabait. Ayoko sa babaeng Hitler o babaeng anak ni Hitler. Rapid fire! Ito sabi, Kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke talaga kasi wala naman talagang nakakatawa na sabihin mo na meron ka ng kinausap na tao. Doon pa lang laglag ka na eh. 'Di ba? Dapat nga sinuplong mo pa yung mga some kind hitman na yan eh. Ngayon kinukontak mo pa. 'Di ba? My God. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. syempre, ano yan eh, mga baliw na yan. Baliwang kausap mo, ganyan eh, di ba? Kahit ang isang tao, walang ginagawang masama, masama yun. Di ba? Masama sa kanila yun. Wala nang mabuti. Bakit? May pakay eh. Merong agenda eh. Ano agenda? Yung paraan nila na yun, yung paraang, yung pagmumura nila, pambabastos nila, yun ang pamamaraan nila para manira ng tao. Dapat inchik na salitaan yan eh. Hindi ba nag-aaral ng inchik yan? Oh, yan din. Totoo din yun na parang medyo maka-China nga talaga sila, di ba? Kasi, syempre, may pag-grit-grit pa nga sila, di ba? Na, inano na nga yung teritoryo natin, tapos ngayon, i-grit mo pa yung China. My God. Sipin mo kung ano nung pinagsasabi. Ha? Bakit ba gigil na gigil ka rin sa kikuan? Natatakot sila. Bakit sila natatakot? Gumawa sila ng multo eh. Ngayon, yung multong ginawa nila, kinatatakutan nila ngayon. Di ba? Grabe, Can you imagine that? Nung sinabi ni Percy na yung multong ginawa nila, kinakatakutan nila ngayon. So what if guys, di ba? Wala naman dedo na si Persilapid. So siya na ngayon yung multo. My God. So yung mga words na lang niya, yung mga kinakatakutan nila ngayon. So parang ganun. Or, correct me if I'm wrong. Nasa sa inyo na lang din kung paano nyo yan anuhin. Ngayon, kahit ito si, alam nyo, tatanungin kita, ikaw butante ka, ano iboboto mo, walang ya o mabait? Mabait. Siyempre ako sasabihin ko, gusto kong susunod na presidente mabait. Ayoko na yung ganito. Ha? Nakakadala pala ito. Nakapagsisisi. Mga kaibigan, ayoko na. Gusto kong presidente mabait. Ayoko sa babaeng Hitler. Di ba? O ba't Hitler? Di ba may lahing German yun? Don't tell me yung German is parang German dog. Tatakbo na maraming tarpaulin. Mga kaibigan. Ang gusto ko, babaeng leader, kung tatakbo si Vice President Leni Robredo. Pero ayoko ng Ayoko rin ni Lenny, men. babaeng Hitler o babaeng anak ni Hitler. Active Diyos ko. kung hindi ako mamatay. Walang mali doon. Walang illegal doon. Walang mali na nagmumukha ka na tuloy King Koy dahil sa mga pinagsasabi mo. Sinabi nila kahapon kung sino ba nandoon sa inyo sa interview, press briefing namin. Sabi nila, pinalaki at pinalakas yung security ng First Family, ng President dahil may threat. So ako, napaisip ako, nilalakasan niyo yung security niya? Ibig sabihin ba nun, papatayin na ako? Siyempre, ano yan eh. O, di ba? Nagja-jump ka pala.
nagja-jump ka pala into conclusion na porket nilakasan lang yung security, iniisip mo na ipapadedo ka. Eh wala ka namang ebidensya talaga. Ikaw lang yung nag-assist. Halos lahat ng mga nasa mataas na posisyon, meron talagang natatanggap na threat yan. Diba? Kasi di nyo yan maiiwasan eh. Yung opinion ng tao, hati yan eh. Ngayon, ang pagkakamali niya lang talaga, kahit nasabihin niya, na yung sabi ko naman na threat na yun is if ever mawala ako, hindi pa rin counted yun eh. Buhay ka pa eh. Diba? Magiging ano lang siguro yan if ever buhay ka pa, tapos i-video mo yan, tapos magbilin ka lang. Diba? I-video mo, magbilin ka. If ever madedo ako, ilabas mo to sa media. Ganyan sana yung ginawa mo. Ang ginagawa mo kasi ngayon, katangahan yan eh, na parang, sige, i-video mo, tapos sasalita ka, buhay na buhay ka pa, tapos sasabihin mo, nakatanggap ka ng threat. Ngayon, ang ginagawa mo, iti-threat mo rin sila. Paano naging counted yun? Nagmumukha talagang king ko eh. Mga baliw na yan. Pag baliw ang kausap mo, ganyan eh. Di ba? Kahit ang isang tao, walang ginagawang masama, masama yun. Hala. Di ba? Masama sa kanila yun. Wala nang mabuti. Bakit? May pakay eh. Merong agenda eh. Ano agenda? Yung paraan nila na yun, yung pagmumura nila, pambabastos nila, yun ang pamamaraan nila para manira ng tao. Dapat inchik na salitaan yan eh. Binibira talaga yung pagiging Chinese-Chinesean eh. Hindi ba nag-aaral ng inchik yan? Lahat na lang eh. Sipin mo kung ano nung pinagsasabi. Ha? Bakit ba gigil na gigil ka rin sa kikuan? Natatakot sila. Bakit sila natatakot? Eh gumawa sila ng multo eh. Ngayon yung multong ginawa nila, kinatatakutan nila ngayon. Di ba? Grabe na. I think umulit na lang siya, yung multong ginagawa nila. So anyways, rest in peace pala kay Sir Percy Lapid. So yun lang naman mga kanoisis. So kayo masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, ang video yun ay mula kay Opinion Mo TV. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Subscribe nyo rin yung channel niya. Tapos yun, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisis. So like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman yun, wala na, tumutugma na talaga. Minsan talaga, nakakalungkot mang isipin. Pero kapag wala na yung tao, doon mo marirealize na tama pala yung sinabi ng taong yun. Which is yun nga, si Mr. Percy Lapid na, yun, si BP Sara is parang sinasabi niya doon na mas better pa daw si Lenny. Siguro mas better pa si Lenny over kay BP Sara. Pero syempre, ayaw ko pa rin talagang iboto si Lenny. Hanap na lang siguro ako ng ibang candidate. But, kasi opinion naman yun ni Sir, diba? So, ngayon nga, siguro lahat naman tayo doon natawa. Kasi nakakatawa naman talaga yun. Yung mag-threat ka na buhay ka pa or pinapalabas mo lang. Mas nagiging pa nga yan eh. Mas nagiging labas pa nga dyan. Ikaw yung nagbabanta talaga eh. Ikaw yung nagiging nagtitreat talaga eh. Ginagamit mo na lang na excuse yung kapag chuchugihin ka. Diba? Ginagamit mo lang na excuse yun na kapag chuchugihin ka, gaganti ka na ipapatsugi mo rin sila. Ipaano kung kanain ka ng mga kalaban ng BBM, kalaban nyo rin? Diba? Dapat inisip niya yun, eh. Kasi pwedeng sakyan yan, eh. Pwedeng sakyan yan. Dapat nag-iingat talaga siya. Sasabi-sabi siya na nakatanggap siya ng threat. Wala naman pala siyang talaga, direct talaga na si PBBM talaga yung nagsabi sa kanya na ipapatsugi kita. Sa kanya pala, inasis na lang. Nagpapalakas kayo ng security. Ano yan? Para mag-threat kayo pa, tamang hinala ka rin eh. Diba? So, parang pala yan? Kalaban mo, bumili ng kutsilyo sa tindahan or sa mall. Alam nga namang, isipin mo yun na, kalaban ako nito, baka gamitin to pa sa akin. Paano kung panghiwa niya lang yung ng karne, ng gulay? Diba? Nag-jump ka agad into conclusion eh. Diba? Tamang hinala din, Ay, nako, nakaka-stress. So, yun lang naman. Kayo masasabi nyo dito, comment down below. So, again, Opinion Mo TV, Pilipinoisis. So, like, comment, share, subscribe, guys. Tapos, again, kayo na lang talaga bahalang humusga dyan sa BP natin, Kasi para sa akin talaga, nawawalan ako ng hope niya sa kanya. Kasi, syempre, wala eh. Parang hindi na siya BP umasta eh.
Kung si Lenny Min, palutang-lutang siya na pagka-busy. Ito naman si Sara, sobrang aggressive niya, like hindi na siya nag-iisip. Di ba? Kakainis lang. So again, hanggang dito na lang muna Opinion Mo TV, Filipino IC, like, comment, share, subscribe. Filipino IC.